Magandang araw sa lahat. Meron lang akong sasabihin sa inyo guys. So ito'y patungkol sa mga kuling sa atin ni Lord, no? Sa ating pamilya, sa ating buong pamilya, magkaiba-iba talaga yung kuling sa atin ni Lord. No? Sa atin, kahit sa atin magkakapatid, iba-iba yung mga paniniwala natin, paraan ng pananampalataya at paniniwala kay Lord. Kahit na sabihin mo na sa ating isang buong pamilya, lahat tayo ay magkakaiba-iba ng pananaw. At hindi natin sila masisisi. At hindi natin mga babago agad-agad yung mga pananaw nila sa buhay at paniniwala. Pero gusto ko na sana, pag narinig mo tong sasabihin ko, ay makatulong ako sa iyo. Para makatulong ako sa spiritual na paniniwala. At para na rin ma-avoid mo yung mga bagay na dapat na hindi mo pala ginagawa. Kasi alam ko na likas na sa ating mga tao yung paniniwala. Masyado tayong mapamahiin at mapaniwalain sa mga bagay-bagay na nangyayari dito sa mundo. No? Lalo na kapag ang kwento ay mga katatakutan, no? Gusto nating panuorin yung mga ganon. So may mga taong ganon, no? At meron ding mga taong gustong yung mga ganoong palabas, mga ganoong panuorin at palabas. So gusto ko lang na marinig mo to. Kapag may sakit yung kapamilya mo, ito lang ang masasabi ko. Please stop bringing your sons and daughter at mga kapamilya na may sakit sa mga quack doctors. Alam nyo kung bakit ko sinasabi to? Kasi mapapahamak lang yung kaluluwa, spirito ng inyong kamag-anak. Mas mapapahamak lang. Mas maigi pang dalhin mo siya sa simbahan. Yung kamag-anak mo may sakit, anak mo may sakit, dalhin mo sa simbahan at papangumpisalin mo. At ipagdasal nyo ang kanyang kagalingan. Guys. Kasi yun yung mas the best. Na higit na makakatulong sa kanya. Kesa dalhin mo siya sa mga quack doctors na hindi mo alam ang ginagawa sa iyong anak, sa iyong kamag-anak, hindi mo alam. Guys, ang makakapagpagaling lang talaga sa atin guys ay ang ating pananampalataya kay Lord. Mas higit na makakapagpagaling sa atin. Punta ka muna sa simbahan, manalangin ka, magdasal ka, humingi ka ng pagkagalingan kay Lord. Saka pumunta ka sa ospital, sa doctors, at magpagamot ka. Kaysa dalhin mo yung kamag-anak mo sa kung sino-sinong tao na hindi mo naman kilala ang tunay na pagkatao. Kung ano nga ba ang laman ng puso, isip at puso nito. Para makaiwas sa pakapahamakan ng kaluluwa ng iyong kamag-anak na may sakit. Pero kapag mahina pa rin ang pananampalataya mo kay Lord, mahina pa rin, balikan mo yung mga pagpapagaling ni Papa Jesus noong unang panahon. Kung paano ni Papa Jesus pinagaling ang mga sinaunang tao sa kanilang mga karamdaman. Diba paano ba sila pinagaling? Paano sila pinagaling? Anong sinabi ni Jesus? Dahil sa pananampalataya mo, kaya ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman. So tayo, bakit hindi tayo gumagaling? Dahil napakahina ng ating pananampalataya.
Napakahina, sobrang hina ng ating pananampalataya, guys. Pag dinala mo yung kamag-anak mo, anak mo, kapamilya mo, sa mga quack doctors, parang ikaw na rin yung nagpahamak sa kaluluwa ng iyong kamag-anak. Kasi ikaw ang nagdala sa kanya. Parang sinurrender mo na rin siya sa diablo. Kaya, sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na ang ganoong paniniwala at paniniwala sa buhay. Para hindi mapahamak ang soul ng kamag-anak mo may sakit. Kapag ginawa mo yun, gumaling ka, nangumpisal ka, nagsimba ka, nanghingi ka ng pagpapagaling kay Papa Jesus, binalikan mo yung mga pagpapagaling ni Papa Jesus, kung paano sila pinagaling ni Papa Jesus noong unang panahon, at napatunayan mo sa sarili mo na gumaling ka, nag-serve ka sa simbahan kahit nasa maliit na pamamaraan, tumulong ka, magbigay ka ng konting tulong sa abot ng iyong makakaya. Napakalaking bagay po yun. Sobrang laking bagay, guys. Malaking bagay po yung ganon. Bilang pasasalamat sa iyong sa pagpapagaling ni Lord sa iyong sakit. Kasi ang totoo po niyan, walang iba pong makapagpapagaling sa atin kundi ang Diyos. Tanging ang Diyos lamang. At wala nang iba. So kung meron man pong mga nanlilin lang sa mundong ito na sila ay nakakapaganito ganon, nakakagaling sila, baka pinufall ka lang nito para mas lalong mapahawak ang iyong soul, para mas lalo kang manghina, para mas lalong manghina ang iyong spirits. Kaya guys, sana sa pag narinig mo to, kahit sa ganitong paraan ko lang siya sinabi, dineliver, sana makatulong to sa you guys. Ang sinasabi ko na please stop bringing your sons and daughter sa mga quack doctors para hindi mapahamak ang soul nila. Instead, dalhin mo sila sa simbahan, papangumpisalin mo at magsimba kayo para gumaling sila ulit muli. Mag-serve sa simbahan kahit nasa pinakamaliit na pamamaraan lamang. And guys, sana may mapulot kang aral sa aking sinabay. Thank you for watching for today's. Maraming salamat sa support. Sana marami pa akong mahihatid na inspiring na balita na kapupulutan nyo ng aral sa susunod kong vlog.